Philippine Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atobi Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Atobi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atobi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Magandang hapon! Yes, good afternoon! Magandang hapon sa inyong lahat. Yon. So, Martes na naman ngayon, mga kaibigan, at nandito po ang ating Team Atobi. At magandang pag-uusapan natin ngayon. Ang Yes. pag-uusapan natin ngayon ay Christmas year rin, ano? Siyempre, uunahin natin yan. Ayan. Kailangan nating, ika nga ay, imbitahan muna yung ating mga kababayan. Yes, Te- ano po yan? Teka muna, nag-good afternoon. Naharang ko lang si Ana eh. Sige, take it away. Yes. Ini-invite po namin kayo ulit sa December 15, 2018. Saturday po yan. Christmas. Mhm. Year-end gathering of Atobi user with seminar po yan. Yan po. Oo. Okay, i-focus natin kaya muna sandali, tignan natin, Mr. Ang ating co-pilot. Ayan. Ating munang titignan para yung ating mga kababayan ay makasama sa ating pagtitipon. Yes. Kasi malapit na yan. Ano na ba yun? November 6 na ngayon. So, ilang tulog na lang. Ayan. po. Saan lang ito gaganapin, Miss Rachel? Ayun, gaganapin po ito sa covered court of Villa Carolina 1, Subdivision 2 na San Muntinlupa City. Ayan, ang setup po natin is ang bawat dadalo po ay magdadala po ng pagkain for potluck po. Yung kung ano po yung kaya nyo pong ma-share. So, wala naman po kaming nire-require na kung ano man specific na pagkain po. Yeah. So, free po ito. Kahit ano lang, basta mapagsalu-saluhan po natin yan sa December 15. Yes Ayan. po. Palista na po kayo. Yes, at dahil dyan, magagadaring tayo. Siyempre, pasalubungan muna natin yan ng isang malakas na... Kasi magkikita-kita tayo, mga partners. At alam nyo, ang maganda dyan ay yung mga business natin, yung mga inaalagaan natin, pwede natin i-connecta doon sa mga hahango na kasama rin natin. Yes. Kumbaga, andun pa rin naman yung business side. Pero at the same time, i-enjoy tayo, may konting palaro. Siyempre, pagkain, yan yun special pagkain. So, syempre yung mga baguhan nating papasok sa agriculture, so matututo rin dun sa mga matatagal na. Eh, syempre may seminar tayo, di ba? Ayun. Okay. Oh, yeah. Ayun. So, kailangan nating magpalista po at hahantayin namin ang inyo pong pagpapalista sa ating Facebook. Yeah. Yan. tsaka- Okay. Now, meron na naman yan. Siyempre, kailangan may iba tayo. Yes. Shake it, baby. Okay. Nakakahiya. Ayan. Always think young. Yeah. Yes. Okay, now we go to our discussion proper. Ano ba ang pag-uusapan ng mga farmers ngayon? Farmers talk, topic?
Paano mapababa ang gastusin sa abono para kumita ng maganda ang magsasaka sa pagtatanim ng palay, gulay at iba pang tanim? Yun. Yun. Bakit? Ay, siyempre. Oo. Siyempre, kung kay panghanap buhay natin yan o pang sarili, maganda pa rin yung nakakatipid tayo. Ayun. Kasi pag nakatipid tayo, meron tayong na menos, meron tayong dagdag na kita. Yan. Nakatipid na, pero yung tanim natin, yung sabihin natin very natural at wala tong formalin. Ayun. Walang anumang makasasama sa kalusugan. So, let's go straight doon sa pinaka-importante. Ano ba ang mga ginagamit ngayong abono? Ayan, madami sila. So, iba't ibang klase ng abono ngayon sa ginagamit ng magsasaka. Una, dumi ng hayop o pure animal manure, manure tea, halo sa tubig o guano. Yan, yun yung bat manure, Okay. guano. Okay? Ano pa? Karaniwang ginagamit. Maraming klaseng hayop yan. Oo, marami. Dumi ng hayop. Mhm. Pero, nung buhay pa yung lolo ko, may sinasabi siyang isang hayop. Ano pong hayop? Ano Eh, yan? nabang ng hayop ka. Di ba mala ko kung anong klaseng hayop yun? Ganon. Oo. Ano yun? Iba naman yun. Ipis. Oo. Ipis pala yun or Ipis ano. pala yun. So, ayan. Pwede ho nating gamitin at ginagamit na ngayon yan ang anumang inalagaan natin na meron silang dumi, yun ang ginagamit. To human or wet. Or fresh, I mean. Mhm. And then, And then, ang Ang number next- 2, Ang number 2 is green manure or ipil-ipil, azola, etc. etc. Mga halimbawa lang yan. Kasi kaya nila tinawag na green kasi nga halaman. kahit Hindi, ano. bakit manure? Pag manure, di ba dumi yun? Usually, ganun nga po. Pero ang naging parang kasanayan nilang tawag yun. Para ba, eto, ganito yan. Nagtatanim sila ng halaman na ito para ipanghalo sa lupa. Ang thinking ay, kung ano yung sustansya ng halaman na yon, babalik sa lupa. Hindi ba yan pwedeng katulad nung yung kape na kinakain muna ng musang ba yun? Opo, opo. Tapos yung farmer kasi tinamad, pinakain sa musang. Nung dumami yung musang, kinuha yung dumi, yun ang ginawang kape. Pero mahal po yun. Oo nga, pero kahit na mahal yun. Nagdaan sa puwitan, no? Okay? And of course, compost. Si Miss Bing. Miss Bing, ano ba ang compost sa ating, para sa ipaliwanag natin sa mga bagong farmers natin? Yes po. Ang compost po ay gawa sa mga pinagsama-samang balat ng prutas, pinatuyong dahon, dumi, at saka kitchen waste. Ayun. Kaya lang po, kapag gumamit tayo ng kitchen waste, dapat po hindi masyadong basa or matubig para hindi po siya langgamin. Ay, tama yun. Tama yun. Yes. Madalas reklamo yan. Paano bang gagawin ko? Kasi yung compost na ginawa ko, maraming langgam. Because? Matubig. Oo. At saka maraming kanin, sigurado yan. Kailangan tuyuin muna. Oo. At saka, hindi masyadong malaki ang porsyento ng mga kanin na natira galing sa kusina. So, siguro piliin na lang. Mas maganda siguro yung isda, yung tinik. Mhm. Mas maganda siguro. Tapos yung mga balat-balat ng saging, ng pakwan, Oo. Most of the time, ang ginagamit nilang materialis ng compost dyan yung mga tuyong dahon, ano Yung pa? mga mabilis Mag-dry. Yun, oo. Dayami, yan. Pero kung ako yan, para mas mabilis yan, gigilingin ko yan eh. Tama po. Tama Padalhin po. din po ng pino, pwede din. Mahirap yan. Bibili na ako panggiling. Mura lang yung panggiling. Yung Oo. mano-mano. Correct. oo. Ayun. Pati langgam. Isasama ko na siya. Oo. Hindi, fertilizer din lang yan. Yes. So, itong compost, kung ano man yung materialis na makukuha sa paligid, yan po ang ginagawa nila dyan. Paano, bago natin bitawan, paano ba nila ginagawa yan? Unang-una po, ihanda po yung lupa, yung paggagawan. Una po, depende sa inyo kung ano po yung sukat na gusto nyo. Pwedeng 1x1 o 2x3. Yung compost Yes pit yan. po. Pagkatapos nun, paghaluin nyo po yung mga pinagsama-samang sangkap na mabilis pong ma-decompose. Mhm. Tapos ilagay nyo po siya sa isang timba. Mm. Tapos paglagay nyo sa timba, lagyan nyo po siya ng Atovi or technology na 4 to 5 kutsara para mabilis ma-decompose. Pagkatapos po, pwede nyo na siyang takpan. Mhm. Tapos, every now and then,
pwede niyo po silang haluin para sumingaw po, lumabas yung meeting niya. So ito ginagawa na ni Miss Bing, kaya medyo kinakabisado na niya yan. Kaya nga, ito si Bing na ninenervyos eh. Pag hindi mo inalis siyang daga sa dibdib mo, makakatikim Eto na. Makakatikim ka talaga ng ganito. Sinuntok. Nako. Yan. Nako. Ayun, may tanong lang ako. Siyempre, lalagyan natin ng atobi yan. So, ano yung ilalagay natin? Paano yung paglagay ng atobi? Pure ba yan? O ihahalo muna na sa tubig? Pwedeng pure, pwedeng haluin sa tubig. Okay. Ano naman yung dosage para dun sa tubig? Kung sa tubig, 4 liters ng water nyo, tapos isang kutsarang atobi, pwede nyo siya spray. Okay. Spray. So, Spray na lang. kailangan lagi tayo naghahalo kasi mainit yan eh. And So, spray. ito pala si Bing May, tinan mo, nung nakatikim siya, nahagop na wala ang kabasad niya eh. At yan, pagka inulit mo pa, talagang tutuloy na kita. Yan din ang mangyayari sa inyo kapag kayo kinabahan. Ayun. Sige, diretso tayo sa Okay. turo. So, yung compost po, isa sa karaniwang ginagawa ngayon. Pwede silang humukay sa lupa din, yan sa probinsya, ganyan ginagawa. Tapos, level by level, ano. Bawat, kunyari, ganyan kakapal, nabunton. O, tapos, lagyan mo ng konting lupa, tsaka yung technology, tapos another level uli. Yan Yung ang iba karaniwan. Naglalagay ng manure eh. Pwede ba natin ilagay? Pwede po, pwede. Animal manure. Kasi microbes naman ang magtatrabaho dyan. Oh, yeah. Pero mga katim, di ba ninyo napansin, halimbawa, yun sa tambakan ng mga basura, kailan yun, all throughout the years nga, no? Pagka i-vacate yun, di vacant na, no? Kumuha kayong lupa doon, magtanim kayo. Ay, ang tataba ng... Maganda ang Maganda hibla ng yun. lupa doon. Oo. Para Maitim. poros, ano? Poros. Oo. Tapos, mapansin nyo, yun ba, nung araw, di ba nagsisiga, no? Nagsisiga. Siyempre, hindi ka naman makakapagtanim doon dahil kung may siga, di may apoy. Pero pagkatapos na yun, yung pagsisiga niya, ba, umulan siya, no? Subukan mo magtanim doon. Mhm. Ang ganda, no? Ang taba rin. Correct. Bakit? Because of the carbon and energy ratio. Mhm. Carbonized. Yun po ang kailangan natin kasi sa pagtatanim. Bakit? Ano ang significance ng carbon? Well, maaari pong ito ay may relasyon do sa kapasidad ng tanim para masipsip ang mga nutrients na available. Mhm. Ano pa? Ano pa idadagdag nyo? Yes. Syempre nakakatulong yung sa ibang sustansya o yung kasi may calcium eh. Calcium content. So nakakatulong din doon sa pagdami ng mga ugat ng halaman. So, yan yung mga dahilan kung bakit gumagamit sila ng carbonized risal, di ba? Yes Saka po. isa pa, ang carbon kasi nakaka-absorb ng mga toxicity. Ayun. Yun ang maganda Opo. ron. At saka, Additional knowledge sa amin Tsaka yan. isa pa, pag sinigaan mo, mas napapatay nila yung mga bad bacteria. Bacteria. Yes, Oh, opo. galing. At, Kaya lang. Oo. sige po. Okay. Hindi ka makakasingit sa akin. Hindi, pare-pareho tayo natututo. Ah, Diba? yes. So, dito po sa ating Farmer's Talk, kailangan kayo man, pwede kayo mag-share sa amin. Pwede nyong i-message ang ating Farmer's Talk live stream ngayon po at babasahin din naman natin yan. At saka, idagdag information na rin kasi yung 1 kilo na carbonized rice hull, nag-hold po yan ng 5 liters of water. So, kung may rice hull tayo dun sa halaman, kahit hindi tayo na magdilig, nakakatulong Yes. dun sa Hold. tubig. Mm-mm. Yung moisture, Yung ano? moisture Yes, of soil. So, nakakatipid sa tubig, hindi lang sa fertilizer. Actually, sa ibang bansa, mga partners, ang ginagawa na ngayon, sabihin na natin 70% sa buong mundo, ang ginagawa na nilang medium, yung tusukan ng taniman. So, hindi na purong lupa, kundi carbonized rice hull, chicken manure most of the time, or ibang manure, kasi sa kanila may cow dung, Okay. kung ano mang manure. Tapos, nilalagyan na nila ng kung ano man pwedeng ihalo pang additional. Kumbaga, 3 composition lang. So, sa kanila, mas maganda yung tubo ng pagpapakalat ng root. Oo. Ulitin natin, ano yung mga ginagawa nila doon? Manure, Aha. okay, kahit anong manure, sa atin chicken sa kanila cow. Ah. And then, carbonized rice hull. Ihalo May nila. patapat ako Opo, dyan. Oh. Sa atin naman 4. Ano Sa pa? Philippines yan, 1 part na carbonized rice hull. Yes. Tapos yung mismong rice hull, Okay. hindi carbonized po Yes, yun. yung fresh. Fresh. Tapos yung One part din yun. 1 part One din part. po yun. 1 part na yung
Yung ano, yung bunot, yung sanyo, Coco choir. Coco choir. coconut pit, ang tawag ko Oo, doon. oo. Tapos yung pinagkiskisan. Sabihin natin, bunot. O yung Bunot. bunot, Oo, yun. oo, Tapos oo. yung ordinary soil. Halu-haluin lang po natin yan. Yun. Pag nahalo natin, pwede na natin yun. Kahit hindi tayo shadow magdagdag ng mga fertilizer, sprayan lang natin with atobi, Yes. maganda po yung tubo ng halaman. Yun. So, ma- yan marami dami tayong na. ano. Sige, Bing, ano sasabihin mo? Okay na. Ikaw, Rachel. Okay na po, marami na po sila. Okay. Next, meron din silang ginagamit Teka. na pataba. Tandaan nyo, yung ibig sabihin ng one pan, baba, isang tabong Yun, carbonized tigwa one rice. pan. Yung, Oo. ibig sabihin ng carbonized, yung parang inuling niya. Inuling na Inuling ipa. na po. Isang tabo nun, at saka isang tabong ipa, Na fresh. tapos isang tabong yung bunot. Bunot. Yung Yes. bunot ng ano, yung pag may buko kayo, yung pag mismo- tinanggalan nyo. Yung hair, Yung yan sa pinakamagulang. loob. Oo. Oh, yan. Kung wala naman kayo doon, baka pwede yung ano, yung sodas. Yes. Baka pwede rin Pwede yan. rin. O, tatlo yung nabanggit ko. Ano yung isa? Okay. Yung soil na po, yung ordinary soil. Para may Garden papel ka soil. rin. Yes. Garden soil. Garden soil. Opo, oo. opo. Pero kung iba ang nakuha ko, buhangin o ano, hindi pwede. Pwede pa rin po. Ihahalo mo siya sa pure na garden soil. Bali siya ang magiging magpupuros nun. Of course, dahil masyadong mabilis ang bagsak ng tubig doon, kung masyadong Wala malaki mag-hold. ang porsyento ng sand, kailan babalansin? Kaso doon sa amin sa Waikiki Beach, panay white sand doon. Ganon. Di ba mainit? Hindi naman, kasi yung sand na yon, depende kasi ang medium na gagamitin nyo, yung ganyang mga mixture, sa itatanim nyo. Halimbawa, kung itatanim mo yung mga cacti family, yung cactus, gusto niyan mas, yung mga buhangin. Nabubuhangin. Pero meron tayong sand na tinatawag na patay na buhangin. Opo. Sa inyo patay na buhangin, ito ho yung magagaang. Yung Kapag- parang nasa Boracay po. O yung nag-hold ng ano. Galing din sa Pampanga. O yun, yung nag-hold ng tubig. Yan. Meron din yung parang, yung patay na bato kung tawagin yan. Opo. Yung magaang yun, miski malaki Kahit siya. malaking bato, magaan. Magaang, yan. Tama po yan. Parang volcanic stone na po yan. Ganun ba? Volcanic rock. Hindi ko pa natitikman yung putukan ng bungkan. Okay, so, ilan na po yan? Meron pa. Ang isa ay, Ang fish amino acid or fish emulsion. ako, maraming naloloko dyan. Sabihin yung naloloko is nakakagustuhang gawin. Oo. Pero ako, sa to, personal ko lang to, ano, medyo, kasi pag kinain ko yung mga vegetable na yan, amoy ko yun lang siya eh. Pag yan ang in-apply. Yes, kasi ano yan eh, yung sa akin lang personal Opo. Kasi alam naman natin, pag malansa, isang very accessible sa mga bacteria and kinakain natin raw yung dahon. Di ba? Yung mga well-known na mga restaurant na nakakain ko yan eh. Hindi kaya ginawa kasing foliar. Yun nga, yung ginagawa nilang foliar. In-spray kasi direkta sa dahon. Tapos sa ugat lang. Dapat sa lupa. Kaya minsan hindi ko rin ma-enjoy yung ano eh, yung vegetable na kinakain ko, ba yung Caesar salad. Pag inamoy, si Caesar, dati namin driver yun eh. Ano po, question lang, bakit Caesar nga po yung salad natin? Caesar salad. Bakit nga ba? Marami naman. Kung ikwento ko ng Roman time, hindi ko inabot yun eh, pero nabasa ko lang sa libro. Iano ko na lang siya, ikwento ko na lang sa susunod. Paano sayaw nun? Next. Okay. Okay. Ang fish amino acid ay pinanggagalingan ng Ay, galing siya sa katas ng burong isda. galing sa binuburo Ito yung, pala. yung mga fish scraps, yung tinik, hasang, bituka, ayan, balat, ganon. Tapos, hinahalo to sa, parang pinaprepare to kasama ng molasses. Na, Teka muna, bago mo ituloy yan, ang pagburo kasi para malaman nila, pareho ba rin yung katulad ng pagbuburo ako ng mangga, tubig at saka asin, di ba? ito naman sa kanya ay, ang ibig niya sabihin din ay pag-iimbak. O nga, paano natin ibuburo Fermentation. yung ano, yung Yan. fermentation? How do you do it? Oh, yan. So, Kasi siyempre yung word na buro, isa lang eh. So, Usually, ang ginagamit sa kalimitan, pagkain typically ang alam ng mga tao, pag nagburo ko ng mangga, ng santol, o kung ano mustasa. man, mustasa, tubig, lagyan mo ng asin. asin,
Yun Ayos na, o kaya tubig, asin, tsaka suka. Ayos Yun, na. ayos na yun. Sarap yun. Tubig, asin, tapos pag minsan tinitimpla pa ng Gutom konting na ako. asukal. Mhm. Di ba? Ayun. Ayun, yun na yun. O sige, Ay, tuloy mo ngayon, na ngayon. So ito naman, mahirap to kain kasi galing to mga tinik, Yun ang hasang balat. materials. Oo, yun ang materials Ano ng paggawa. So, ayun. So, ipagsasama-samahin natin yun. Yung Bituka, hasang, Mhm. balat ng isda, ganyan. Tapos, kung gaano karami yung ipe-prepare nating mga fish scraps, kung halimbawa 1 kilo, sasama din natin to sa 1 kilong molasses. Yung molasses yung malagkit na parang syrup na parang arnibal siya. byproduct ng sugarcane. Yes, oo. So, Pulot. ayun. Pulot. Yung pulot. Pulot. Kasi ito yung parang mag-control ng odor kasi malansa yung amoy ng Okay. Tapos, Ang gagawin? ayun. So, parang ilalagay natin siya sa isang container, plastic container. Parang, kunyari, maliit na timba. Mhm. Pwedeng ganon. Tapos, iiwan natin siya for paghahaluin yung dalawang. Kailangan ba lamasin ko pa yan o pagsamahin ko lang? Mas magandang lamasin. Lamasin. Kaya aluin na lang dahil may sinabi niya may tinik eh. Walang tinik. Pwede naman gumamit ng makapal, yung makapal. Makapal na gloves. Or pwede na. Makapal din yung tinik, matulis pa. Huwag na lang nating haluin. Hindi, yung iba ginagrind. Yeah, mas maganda. Yun nga sasuggest ko eh. Hindi ba pwedeng i-grind yan? Kasi Pwede pag po. maliliit yung particles, mas mabilis ang fermentation. Masarap ngat-ngatin ng mga Bacteria. May Bacteria. ngipin din yung bacteria, kaya maliliit. Okay. So, yun. I-ferment natin siya for 20 days. May takip po May ba yan? tatakpan Wala. natin siya. Anong takip niyan? Pwedeng tela. Pwedeng Tela. tela. Ah, Or okay. lalagyan natin ng goma para covered siya. Ayun. Kailangan ba sa container mo may space yan para Yan, may yung hangin? sasabihin ko Para eh. may hangin. Kailangan po yun. Gawa ng aerobic bacteria. Yes. Wala nang espasyo yung bakterya pag pumasok, pag punong-puno. At saka isang tip din, kasi kung maganda, huwag nating idirekta doon sa timba or plastic. Maglagay tayo ng isang net. Doon mo ilagay yung hinalong molasses saka yung fish, yung mga trash fish na emulsion, yan. Para yung katas, makikita mo Mas sa... madali na. Madali mo na lang siya. Ayun. Galing talaga ni Ana. Dahil palakpakan naman natin yan. Yay! Thank you po sa next year, eleksyon. ha? Mayor. Eleksyon. Okay po. Okay. Okay, So, sige. ayun. So, ayun na. So, Ilang after days? 20 days, ayan, kukunin natin yung pinaka-liquid mismo o yung katas. So, yun kasi yung nagko-contain ng amino acid, fish amino acid. So, i-dilute natin siya sa tubig. So, kung Kapag gagamitin natin siyang foliar spray, ayun. Ayun, pwede. So, parang mga 1 to 2 teaspoon po per liter of water. Ang dilution. Ang dilution. Ang pwede. Pero kung ayaw ko pa siyang gamitin o may natira, anong gagawin natin sa nando doon? So, we have to add technology and molasses para sa pagkain ng bakterya. Para ipagkain Para sila. hindi masira. Yes. Para tuloy-tuloy lang po. Yan. Pwede na kayo magparami. Okay? Next is fruit plant juice. Yan. Yan, maganda yan. Nako, Yan, masarap usong-uso yan. Oo, kasi lalo nung nakaraan kasi, ngayon hindi na masyadong tagprutas ngayon palipas na. Ang prutas na lang yung medyo maaasim. Pero pwede din daw natin gamitin yan. Katulad ng kalabasa. Ang kalabasa pala pwede na rin pala yung fruit plant. Yes, juice. actually, Kalabasa, mga juice, katas ng papaya. lahat ng Ang yan. tigas ng Pwede balat yan. nun eh. Ano po yun? Ang gagawin po natin, mas maganda daw po, alsin natin yung balat, yung pinakalaman ng kukuhanin. Nasa balat daw ang nutrition eh. Kaya yung buka, wag yung tatapon yung balat noon. Iyon ang turo ng mga nagpauso niyan. Yes po, yun din Kaya- isa ng mga nabasa ko, iyon, alsin yung balat, tapos i-chop yung bunga mismo. ng Kaya kalabasa. maganda niyan, abangan sa palengke, lahat ng mga tinatapon na nabubulok na. Yun ang Pwede kunin na, nila. yun na. Ubas, yung mga ganyan. Kaya ako yung lahat ng advice ng doktor, wag niyo tatapon yung balat ng prutas ha. Kainin niyo, nandyan ng sustansya. Di ako naman, sunod naman ako. Hanggang naman hidan labi ko. Kasi yung mga gamot. apple, grapes, Yes. napatat pala ng mga chemicals. Yes. Eh, siyempre, masarap yung kakagatin, malutong. Namanhid talaga yung labi ko. Tapos, nung nakain ko na, pagdating doon sa core, yung pinakagitna, may amag na. Allah, Talaga na, doon ka magtaka, no? buti na lang.
Hindi pa ako kinuha ni Lord. Kala ko sasabihin niyo, sir, buti na lang panaginip ko lang lahat yun. Nagising ako bigla. Hindi, totoo yun. So, ayun po. Ay po, babalik tayo. Ang combination ng ano na yan, kalabasa, pwedeng may saging, may papaya. Yung mga medyo pabulok na, pwede natin Yung malalambot, mas mabilis. Mas maganda yun, yung pabulok na kaysa bulok na. yung... Ano yun? Yung katas, ididilig? Yes. Pwedeng inilig. Foliar na rin siya. So, kung Pag lalagyan natin nakuha ng technology yan, kung sa isang timba, ilang kutsarang technology? Kasi parang 1:1 yan eh. Kung Dalawa. ilang liters. Oh, pwede na yun. Dalawang kutsara. O kaya yung iba ang ginagawa, kasi may gumagawa na rin na medyo gumagamit ng technology natin. Sineseparate nila yan. Sa kanila nilalagyan ng technology. Pag kumuha na sila ng 2 tablespoon, sa kanila ilalagay yung Pag atubili doon i-dilute na. Opo, hindi nila isinama doon mismo sa preparation Ganon? ng fermentation. Pero kung ako gagawa, isasama ko sa fermentation. Yun. Yung iba yung ginagawa. Para mas maraming bakterya. Na pumasok. Mas lumakas sila, yung mga bad, pinapatay yun eh. Okay. Pwede naman siguro pareho lang. So, naglagay ka sa fermentation mo, tapos paggamit mo, naglagay ka pa rin ng atubig. Yeah, So, yes, powerful. Yun. Hindi, kasi nga, kaya mas maganda yun. Gawa yung technology natin, nagtataka ako doon, katulad sa Mexico, no? Kasi nag-iwan ako nung araw doon ng ng 2 kilo eh. After 3 years, doon lang naisipan ng farmer i-spray doon sa puno. Nagulat siya, biglang nagbunga. Ayun. So, kahit ako, nagtataka ako noon, bakit yung mga fruit-bearing trees natin, yung mga vegetables, pag in-spray mo, nag-trigger sila, ganon. Hanggang binalikan ko yung technology research. Yung palang boron, di ba may tinatawag, narinig ko sa inyo, boron eh. Micronutrient, boron. Yun. Kasi ang alam ko nandiyan sa boron, sa sasakyan, then nung araw may advert yung boron, brum, brum, brum. Di, sabi ko, ano kaya ito sinasabi nilang boron to? So, ginawa ko, ni-research ko sinasabi nilang boron na yun sa fertilizer. Hanggang tiningnan ko yung on my field, yung energy. Meron pala yung technology. And even 3 or 4 times higher. Meron palang boron na technology yung A to B. Yung A to B. But it is even more higher than the standard. Usual. The usual. Kaya nagulat ako kasi ano ba yung nagtitrigger dito? Ganyan. So, pinuntan ko yung level sa energy ng boron na inaano ng mga fertilizer, i-spray nila. I found out na yung technology, meron pa siya 3 times to 4. Kaya pala, ayun, natitrigger sila kaagad. Tama po. Okay. So, next. Next ay sewage sludge. Yan. Alam ba yun? Yan, maganda Ano ba yun? yan. Ano ba yan? Yung mga Poso Negro. Yun eh. Kasi saka hindi lang yun yung mga wastewater na nanggagaling sa mga pabrika, Yes. sa hospital. Yes. Hindi yung ba mga sa... pinapupunan ng mga yung mga pinaprocess nila ng mga Yes. chemicals. Kaya, ang sinasabi nga doon sa mga trials sa studies, kung ito ay nakakabuti. Actually, sa African continent, pardon po, sa pasintabi po sa mga kumakain, ay human waste ang ginagamit nila. Actually, mas mataas ang ng human waste sa fertilizer, yung mga nutrients. In fact, itong well-known na country na to, yan ang ginagamit nila. Kaya kahit sila mismo ayaw nilang kainin yung vegetables Naku. nila. Opo. But they do export that. Lalo na tayo, dam site tayo eh. Mura, ang lalaki, di ba? Opo. Tapos murang-mura. Alam mo na. Pero ang ginamit nila doon, iyon. Yun na Yung yun. mismo. Pero kung gagamit ako, pupunta ako dun sa mga, halimbawa, yung mga personal, mga villages dito sa atin. Opo. Yung mga centralized series. Kasi mayayaman yan eh. Eh, masasarap kinakain eh. Baka mas concerned din sa health yan eh. Baka siguro, total na-filter ng katawan nila yung yung mga chemicals. Yes. Pero yung iba naman daw, pinaprocess yan. Kasi Hindi, pinaprocess naman yan. So, Walang iniwan yan dito sa nawasa yung tubig. Pag Opo. nakita mo yung dam natin na pinapaliguan. Iisipin mo, doon ba galing yung tubig natin? Yung iniinom natin, yung di ba? Pero pag nagpunta ka sa treatment plant yan, talagang wala. Okay naman yan. malinis naman siya. Remember, meron tayong diniscuss dati dito. Yung yun, ginawang water. It's the cow dung. yes. Aha. There was a technology na cow dung ang
pinoproseso into water. Sa water. Yes. Pero ayoko pa rin uminom. Ayaw pa rin. Okay, so ito pa po ang pwedeng gamitin ng ating mga kababayan para makamenos. Ayan. So, blood meal or dried or powdered from cattle slaughterhouses. Ayan. Blood meal. Blood meal. Napakarami ng supply niya noong November 1st. Yun, dinadry muna yan. Pwedeng, ang pinaka-high majority na yung beef Yeah. blood. Blood, At, pero meron na rin sinasama nila yung sa pork. Pwede na rin yun. Actually, ang pag-process ng dried milk niyan, para din yung skim milk, yung mga powder. Opo. Di liquid na halin yan. I-spray nila yan. Okay. Pagka-spray niya, siyempre, matutuyo yan. Matitira yung particles ng ano. Yun ang kukunin. Ganun pala Kasi yun. mataas ang nitrogen ng blood. Blood meal. Ayan. Okay, so isa yan sa ginagamit din. And of course, ang chemical fertilizer. Ayan, marami yan. Ibang chemical sa synthetic. Right. Yun. How do we Well, make the differentiate? difference? Yung chemical fertilizer is actually, tulad ng nabanggit natin nung araw, ang plants naman, bago niya may absorb yung yung nutrients yan, it has to be changed into chemical form bago i-break down ng beneficial bacteria. So kung mapapansin natin, yung chemical fertilizer na ginamit ng farmers, immediately, within a week, makikita nyo na kaagad yung effect eh. Pero yung na decompose na fertilizer, it will still take time bago nyo makita yung effect. Why? Because the organic fertilizers has to transform its configuration into chemical form. So it will still take time. Oo, magtatagal. Nasa chemical form na siya, doon pa lang siya i-break ng beneficial bacteria para ma-absorb ng plants. Ayun. Oo. Yung synthetic naman is, ayan. Ayan. Pala eh. Ayan. Ano Hindi, ba tsaka yan? yung chemical fertilizer, these are mga yung mga minerals, yung mga metals or whatever na kinuha din mismo sa plants, animals. Actually, madaling i-distinguish yan eh. Pag mga magsasaka natin, bibili ng pataba. Pag ang nakita nyo ay combination, katulad ng example natin yan sa inyong screen. Pag nakita nyo, ammonium nitrate, ammonium phosphate, superphosphate, yung mga ganyang example, combination lagi, that is synthetic. Pero kung chemical, commercial fertilizer, solo-solo yan. Okay. Pag specific. So, alam mo kagad kung siya ay nitrogen lang, phosphorus lang. Kasi you cannot alter nature. Hindi mo pwedeng pakialaman. Samantalang ang synthetic is man-made. Man-made. Copycat, dun sa copycat, pwede pa rin sila magkamerong alteration. Correct. Kung baka pakikialam. Correct. Pakialamero talaga tayo. So, yung organic fertilizer, yung mga diniscuss nating iba kanina, yun ay galing sa mga plants and animal parts or residues, di ba? Pero sabi nga ni Sir WBA, ito ay nag-undergo pa ng mineralization or nitrification, o ano ba dapat na tawag diyan? Parang minimineralize pa. So, ito po ang pamamaraan nila. So, paano nagtatrabaho ang sinasabi nilang organic fertilizer? Organic fertilizers usually contain plant nutrients in low concentrations. Many of these nutrients have to be converted into inorganic forms by soil bacteria and fungi before plants can use them, so they typically are more slowly released, especially during cold weather when soil microbes are not as active. Yun. Ayun, nakuha nyo na. Comparison lang. Ideya lang po ito, more or less. Kapag daw chemical fertilizer yung ginamit mo, yung kombinasyon ng nitrogen, phosphorus, potassium ay 20% to 60%. Pero sa organic fertilizer na ginagawa natin, halimbawa compost, makakuha lang tayo ng 14%. About. Mababa talaga. Oo. So, nakita nyo ang difference. At ang pinakamahalaga doon, yung palang ginagawa nating organic fertilizer, wala siya sa estado na makakain siya agad ng tanim. Kundi, kaya pala nagtatagal. Di ba sinasabi sa atin magtatagal? Kasi mag-undergo pa siya ng magiging Chemical inorganic. transformation. Yes. So, yung sinasabi nating chemical fertilizer, may sama,
yung palang organic fertilizer para po sa ikalilinaw ng iba, ay mag-undergo din ng ganong kalagayan. Yun. Yun. So, hindi po masama, basically. Oo. Mas Kaya matagal, mapapatagal lang. mas matagal lang ang proseso sa Proseso. At organic. saka pag may organic fertilizer, yung mass density niya mas malaki sa chemical fertilizer. Kaya mas matataba yung yung halaman natin, yung mga vegetables natin. Readily absorbable. Yes. Sa form yung chemical. Oh, yung pinakamas, yung Opo, laman, yung laman. pinakalaman. Ah. Yun. Kumbaga, direct na kasi NPK. So, andon na kagad yung nitrogen na kailangan ng mga halaman. Nakukuha ka agad. Kuha agad. Sige. Yes po. Hindi. Ladies first. Hindi. Ladies Ano po ako first. Magalang po ako, syempre. Pagka hindi mo inumpisan, talagang So, wala tuloy ako. Sige po. May paninig ka pa. Hindi, sige. Ayan. Hindi, sige. Ah, sige, Tuloy mo. go. Tuloy mo. Ngayon po, doon yung sinabi natin na direct ka agad, makukuha mo ka agad na yung mga nutrient doon sa chemical fertilizer. Doon sa organic naman, talagang may proseso pa para makuha mo yung nutrient talaga na doon. Tsaka parang kailangan natin ng mas maraming tawag dito, content ng sa organic Yes. compared sa ano. Para matumbasan. Yun yun. Opo. So, yun. So, natututo po tayo, no? Minsan nga sa mga seminar sinasabi, yung bang tubig, ano ba ang chemical form niyan? Ano ba ang pinaka... H2O. Ano ba tawag doon? Ano, sir? Yung yung H2O. Anong tawag po sa ganon? chemical ano yun? Chemical structure niya. Structure. Ayun. Yun. So, yung H2O, masama ba? Hindi. Kasi tubig siya. Oo. Kaya mo lang minsan sinasabing masama isang bagay kasi nakikita mo yung mga chemical structure. Kunyari, C2, ganyan. Pero kung tutuusin, lahat ng bagay ay may chemical. Lahat ng bagay dito lahat may chemical structure. Yun. Hindi pwedeng mabuo isang Hindi bagay kung pwede. walang chemical structure. Kaya nga. Or atomic structure. Atomic structure. So, hindi porkit sinabing chemical fertilizer ay masama na po. Yes, kaya nga ikino-correct natin 'yun Na ang ano lang natin hangga't maaari, wag lang yung synthetic. Wag synthetic. Kasi yung synthetic could hardly be absorbed by the plants. Mm-mm. Tsaka kung na-absorb man 'yon, minsan hindi niya rin ma-utilize. Naando sa halaman, pag kinain natin 'yon, lilipat sa atin. Mhm. 'Yon. Yung pala yun. So, kailangan po ay pag-isipan nating mabuti kung papaano natin mabibigyan ng sapat na sustansya yung ating tanim, gulay, palay, mais, sa paraan na makakaminos tayo, pero natutumbasan pa rin yung pangangailangan. Ito, maganda din tong na to Sige Diba? po. Plants requires 13 to 16 nutrients. There are three primary macronutrients. Number 1, nitrogen. Kasi yun ang lagi natin narinig sa kanya, NPK. Yes. N is for nitrogen. P is for... Phosphorus. K. Kakanta ako, K, potassium. Okay, uulitin natin. Dapat alam nyo kung ano ang function ng bawat isa. Ani, ano ang trabaho ng nitrogen? Ba, meron dyan eh. Ako po ako. Ayan. Ayos Hindi tayo prepared eh. Ako. Sige, ikaw. Ang nitrogen po, siya yung nagpapaberde at nagpapaganda ng mga tangkay at mga dahon. Nagpapaberde. So, ibig Nagpapaberde. sabihin, nagpapadahon. Yun. Okay. At hindi magda-down yun kung hindi siya nag-form ng protina. Yan. So, nitrogen is more of protein. Yes. Building blocks nga. Building no? blocks. So, yan yung nagpapadahon, di ba? Nagpapaberde, nagpapasuwi. Okay. Yan. After nitrogen is potassium. Ano ang trabaho ng potassium? Oh, we have phosphorus first. Phosphorus pala. Ano ang trabaho ng phosphorus? Parang ito po yung nagpapaugat naman. Tapos, nagpo-form Yes. ng bagong ugat. Tapos, yung nagpapabunga. Parang hindi ka pa sigurado. Pwede yan. Parang ito po ito ang para sa'yo. Kinakahan na ako. Well, dapat sigurado ka. Dapat alam mo, ha? So, ang phosphorus ulitin natin. Dyan natin. Ayun, ito po yung nagpapaugat. Yan. Ano pa? Yan, nagpapaugat, nagpapabunga, nagpapabulaklak sa ating pananim. Pero paano niya nagagawa yon? Ayun.
Phosphorus is necessary for plants to use the storage energy and carry out the process of photosynthesis. Without phosphorus, plants cannot grow and develop normally. Nakuha nyo? Teka. Nakuha nyo? Okay. Tapos, ang potassium, madali lang naman. Madali yan. Yes. Hindi, kailangan i-adjust natin ng ating terminology Opo. na layman's language. Kasi, Opo. Kailangan maintindihan ng tao. yung pinaka-basic na ano yan. Mm-mm. Ang phosphorus, yan, in charge sa pagpaano ng ugat. So, pagka dumami yung ugat, Dami. siyempre, marami siyang yung panghigop ng mga Pagkain. nutrients. So, pag marami siyang nahigop na nutrients, Mas siyempre, mabilis siyang lumaki. Mas mabilis siyang lumaki. Opo. Tapos, trabaho naman ngayon ng nitrogen, yung mga pagpapadahon, yung pagpapaberde, photosynthesis. Mhm. So, doon kung ako, ang personal ko lang to, kalimitan, pag nagtatanim tayo, okay, yung complete, sinasabi natin, sa katamaran na rin tsaka yung iba Tsaka hindi. minsan yun lang available sa lugar. Kaya lang very fix yun. Opo. Very fix. Kumbaga, alatsamba ka, kaya Mhm. minsan may gumamit noon, wala nangyari sa plants. Kasi hindi nyo kailangan ng plants Okay. So, but then, it's also good na malaman natin kung anong function. Kung ako magtatanim, halimbawa, nag-ano ako ng buto, nagpasibula ako ng buto, Opo. mag-i-spray kagad ako dyan ng potassium, ng phosphorus. Opo. Para pag umadyan, lumabas kagad yung mga ugat. Opo. Di syempre, pag marami makukuha niya lahat yung nutrients, syempre, lalaki na siya. Opo. Habang lumalaki yan at nakakadahon na, maglalagay na ako ngayon ng nitrogen. Para Building block Para pagka yung nitrogen, obserbahin nyo rin yung halaman nyo. Nag-spray ko, di lumalaki yan. Pag napansin nyo bumabagal ang laki, spray nyo pa ulit. Kasi kailangan niya pa So, pag marami na siyang dahon, sa marami na, bawa, yung katawan niya, matured na. Di ba? Matured na. Ang tanda nyo, ang puno, hindi magbubunga yan pag manipis yung trunk. Kailangan mataba yung trunk, yung pinaka-puno. Yung Para kaya niyang suportahan yung Yun. bungang ilalabas. So, pag mataba na yung trunk niya at marami na siyang mga dahon, di siya green na green. Ang sabi nga nila, pagka green na green, so photosynthesis, manufacturing of foods. And ano ba yung fruits? Di ba yung fruits, ito na yung excess na foods. Yes. O di pag maraming dahon maraming excess na foods, magbubunga na ngayon yan. Yun. So, of course, pag nagbubunga, kailangan nyo pa rin yung nitrogen. Ang phosphorus, mga alalay na lang para ma-maintain mo lang yung ng ugat. Tama. Kumbaga, kailangan ma-observe kayo Opo. Ayun, spray nyo pa. Ngayon, pag marami na yung mga bunga, nakita nyo, yung dumadami siya, yung hindi siya kinakapos, sunod naman, doon natin gagamitin ng potassium. Kasi ang potassium ay para sa Mayabong at malakas laban sa sakit. potassium. Yes. Okay, bukod dyan, ano pa? Yung nagpapatibay Yes. ng mga tangkay. Yun. Stems. O yan, isa pa. Okay, ano pa? Yung nagpapaano ng lasa. Nag-enhance. Papatamis. Papatamis. Okay. Or Yun. Tama yun. nagpapahinog. So, Kasama siya yung potassium sa pagpapahinog ng isang bunga. tama. So, ibig sabihin, kung nakikita nyo ang halaman nyo, nagbubunga na ganyan, syempre, na yung mga sa kanya medyo weak, sprayan nyo na ng potassium. Para nasusuportagan yung weight na isasabay niya na rin yung pagtamis ng bunga. Para pag harvest nyo, perfect yung inyong yung product nyo. Siyempre, mga kaibigan, kung yung product nyo naman, o tanim nyo, hindi naman dapat tumamis. Diba? Ang ibig lang sabihin ng potassium is, ma-enhance yung flavor niya. Yes. Kung siya'y luya, mas lalong titindi ang anghang niyan, o sili. Kung yan ay bigas, mas lilinamnam yan. Yan. Yung kung prutas at dapat tumamis yan, talagang matamis at makatas. Yan. Palalabasin niyo yung tunay na lasa Correct. niya. Kung root crops yan, hindi yan magmukhang kahoy. Teka lang, may naisip lang Ganun ako. yun. Para Pero- naman sa tao, wow, gusto mo mag-spray ka potassium. Hindi, pero ito, totoo nangyari doon yung sa farm natin sa Batangas, yung kamyaan, yung sampalok, di ba ang isin? Ay, ba? Nung nilagyan namin yun ng chicken dungs, tsaka nung sa baboy, tsaka ni-spray namin na atobi, mamamatay na kasi biglang yumabong. Nabuhay. Oo. Tapos yung bunga niya, ang tataba yung alam mo talagang juicy. Ang liit nung tapos nung kinain namin, hindi siya maasim lasang yung apple, Green apple. Green apple, ganun. Okay.
Ganun ang lasa niya. Pati kalamansi, di ba, nagbumuka, hindi na maasim yun. Yung Minsan. kalamansi ng lolo ko, nung nilagyan niya, pinaging suha eh. Hindi, pero may timing dyan. Ano ho? Kung gusto nyo makatipid sa ating mga nilalagay na abono para tayo kumita, hindi lang basta pagtitipid. Dapat isipin nyo nga yung sinasabi nila na tamang klase ng abono sa pangangailangan niya. Di ba? Tinatiming natin sa tamang pangailangan Yes, niya. at saka bago ko makalimutan, yung ginagawa ng ibang mga farmers dyan, yung nag-spray ng mga NPK, no? Kasi may mabibili ka niya ng complete na eh. Opo. Pero may mabibili ka rin niya ng hiwa-hiwalay. Opo. Ang ginagawa nila dyan, sinasamahan nila, bawa sa 1 litro, kalahating kutsarita ng bago nila spray. Ang nangyari doon, mas tumibay pa raw. Yun yung mga feedback sa atin. Yeah. Okay. So, yun po. Tamang klase ng abono sa tamang pangailangan niya at tamang timing. Yun. Dapat tama yung timing mo. Halimbawa sa palay, huwag ka maglalagay nung pampaganda nung kanyang butil o pampalaman kung hindi pa naman panahon na sa pagdadahon pa lang, suwi pa lang eh. So, dapat tama ang timing mo. At saka para sila makatipid, okay, gumamit sila ng NPK, yung complete. Mag-prepare na sila ng organic fertilizer. Yes. Para- Hindi lang hayop sa land preparation. Actually, maganda rin naman nung i-combine niya yung dalawa na yan eh. Kasi nga, pag na-utilize na nila yung chemical fertilizer, during that time nilagay nyo, nakakameron na ng transition sa organic. Tama. So, kung naubos yung chemical fertilizer nyo, sumusunod naman to, sumusuporta na yung organic. So, imbis na let's say, gumagamit kayo na 100 bags, maaring gamitin nyo na lang 50 or even less. Yun. Diba? Na Tama. libre na lang. Saka mamaya, may didiscuss pa tayo tungkol sa palay. Mag-example tayo ng actual na result. Yun. Ay, Explain excited natin na yan. ako yan. Di ba natin pwedeng Oo. discuss na kagad? Ay, teka una. Meron pa tayo nakakalimutan na ilan pang mga organic. Feather meal. Tama ba ako? Feather meal. Yung pong mga feathers ng mga manok, ibon, lahat yan, ginagawa pala yung organic fertilizer. So, pinupulbos nila yan. Ano nakukuha nila sa feather? Well, sangayon sa ating... Ayun natin doon sa notebook mo. Yan po. high nitrogen. Okay. High nitrogen. Kaya pala meron nag-aangkat nun. Remember, may nagtanong sa atin sa Facebook, saan po kami makakuha? Indiano yata yun eh. Saan kami makakakuha ng mga pakpak ng itik? Kasi yung pala gagamitin nilang feather meal. Oo. Kung sa itik, bihira. Kasi kung Kasi yung pag broiler kinatay na yan, yung mga manok, yung sa mga, diba? broiler, marami sa mga sa mga dressing Yun. plant, marami yan. Actually, yung pakpak ng manok, mapapansin yan. Ano ba kung fertilizer yung pinag-usapan natin? Opo. Tanggalin mo yung isang pakpak, bunutin mo. After within makikita mo, merong buhay na gumagalaw sa loob. Diba? That is, fertilizer, protein. Tapos, sa akin lang, yung opinion ko doon, yung feathers, pag renine mo, pag inihalo mo sa soil, nagkakameron ng parang, yung expansion siya, parang, yung... Parang extender. Yeah, extender. So, yung aeration mo, mas Mas maganda. gaganda. Yun. Kasi hindi naman natutunaw yung kaagad eh. Kaya po. Pag-process Eh, pa pagka silicone yun eh. So, meron ka sa feather. Meron Yes. naman tayo sa itlog bago natin Yan. yan. Pwede Yung pa ng itlog, Yung shell ng itlog, Ayan. yan, combination, pwede natin siyang gawing calcium phosphate as fertilizer. So, ang gagawin natin, marami tayong mga balat ng itlog, susunugin mo natin siya o iihawin hanggang siya ma-brown. Lumutong. Yes, lumutong, and then i-ano natin, titiktikin natin. Eh, di pulbos na siya. Pulbos. Pagka-pulbos, handa tayo ng tuba or suka. So, ang ratio po nan, 1 kilo na giniling na itlog, ng balat ng itlog, lagyan mo siya ng 10 liters na tuba o suka. Ayun. Tapos, i-ano natin yan, i-ferment natin for 1 month. After nun, pwede na natin kuhanin yung katas. Gawin natin as foliar. Yung 2 tablespoon na katas nun, ilagay mo sa 1 liter, pwede mo na siyang spray. Yan, kung tutusin, kung nasa city tayo,
medyo tatamarin ka, no? Opo. Bibili na lang ako. Mm-mm. But for those people who are really health conscious, they will do it, they will buy it kung Yes. merong magbebenta. Sa Opo. probinsya naman, malaki ding tulong yan kasi nga, sa probinsya, mahirap ang pera, pero naandun lahat ng mga raw materials. Yung tuba, makakagawa ka ng tuba eh. Yung itlog, ang dami ng itlog. Diba? Opo. Kaysa ka nang pumunta, may itlog eh. O, yun. Magagawa mo na yun. Ang pagsusunog, marami. O, natawa kayong dalawa. Wala po. Kayo talaga, ha? Gusto nyo Hindi bang na, nami-miss daw kasi nila yung gusto nyo bang madisiplina ko kayo? Sige, pagbibigyan ko kayo. aray. Ayun. Yun yung hinihintay natin. Yun eh. Okay, that's enough. Okay, tama na. Okay. So, mga kaibigan, bago namin hatid sa inyo yung resulta po ng pagtatanim ng isa nating kababayan sa Nueva Ecija, actually, pangalawang gamit na ito, ay puntahan muna natin yung mga pagbate kasi mamateng ka naman sila. Oh, yes. Ang dami na nila, oh. Oo, yan. Pupuntahan muna natin. Ako, sandali lang ho, mga kaibigan. Pero habang inihintay natin, ito muna yung topic natin next. Yan, para sa susunod na Sabado po yan. Ayan. Paano pataasin ang carcass weight ng patabaing baboy? Pinanipis ang taba at pababain ang reseko at pagandahin ang kalidad ng karne Pababae. para kumita ng malaki ang nag-aalaga. Pati na ang yung nagbebenta mismo. Nag-aalaga. Yung carcass weight po, ang ibig sabihin niyan, bawa po, nagpatay tayo ng hayop, mas marami nakukuha nating karne, miski isabit nyo, wala akong tumutulong tubig. Yun. Hindi matubig. Kasi yung karne niya matubig, binili mo, live weight, tapos kinatay mo. Tapos, ba't ito lang ang nakuha ko? Tsaka nung niluto mo, dati, gasuntok, pag mo, Nipis na. nipis na, oh. Oo. Chunks na lang. Ay, para bang yung tosino, nung bumili ako, laki, nung niluto ko, kala ko, nanakawan ako eh. Kadalasan nakakabili Lumit kami doon sa palengke. Kaya nga. Ganon. Opo. Kasi po yun ay Matubig. ini-injection naman ng tubig. Hindi, yung tosino kasi, pagka yung binabad mo sa tinamler mo, o yung habang matagal niya, may-expand yan. Yung yan ba, kasing laki ng kuko mo, pwede mo palakihin yan eh. Mga kasing laki ng palad. At saka may mga seaweeds na po yung iba nating nabibili. Hindi galing sa palengke. Mga nakasupot. Alele? May seaweeds na hindi na siya pure karne. Anong seaweeds? Seaweeds, yun ang extender po kasi ng karne. Ganon? Yes. Yun yung Gulaman, tinuturo nila. gulaman. Oo. Yun tinuturo. Kaya lang, pag niluto mo, hindi ba siya magsisring? Hindi, pag niluto mo siya, malambot na malambot siya na hindi mo na siya ilalaga. Ganon? Because most of, yung majority ng part na yon ay hindi na karne. Seaweeds na gelatin. Gelatin. Anyway, okay. Anyway, healthy nabanggit naman lang ng natin. seaweeds eh. Okay, narito na po yung ating mga kababayan at maraming salamat po sa inyo. Si Daryl Red 2, of course, hello. Imelda Ramos de la Cruz. Imelda Ramos de la Cruz, sabi niya, hello. Good afternoon. Yun. Yes. Kailangan dyan may isang bagsak dyan. Ang ating mga nag-message. Yun. Thank you. Thank you po. Thank you po. And we have Wilmer C. Cafe. Hello po, sabi niya. Juliet Galang Magada. Yun, ako lagi si Mama. Yun. Good Tapos afternoon. ito, medyo mahirap basahin to eh. Si Judah yata to. Si Jude Ormaneta. Si Yes, Ormaneta. Judith. Okay, si Alan Mendoza, si G. Enciso Quines, hello po. Si Edward Hilario, Okay, Miss good Luz afternoon. Pakpako, magandang Yes, good hapon. Afternoon. Iris Spencer Espiritu, heart Tart, na. bigyan natin ng kiss yan. Okay, pusa yata yun eh. Clarita Lachuan Lehaw. Ayan. God bless Tima to be, sabi po niya. Salamat Sunny po. Santos, Ariel Pornela. Ay, thumbs up. Okay. Bakit yun? Nagkamali ng pindot eh. Mali. Lynn Miguel. Good afternoon po, Tima to be. Ano sagot nyo? Good afternoon. Yan. Rusty Madera. Yes. good Nestor Buentipo, Elsa Lustre Albero Lazaro, Aldrian Lord Apaap, Thumbs up. thumbs up, ayun, Elsa,
Lustre Albero Lazaro, sabi niya, good PM po. Ask ko lang po kung pwede po bang gamitin ang Atobi sa pananim na sibuyas at kung paano gamitin. Salamat po. Pwede, kung napansin nyo, meron kami sa YouTube niyan, yung mga root crops, yung mga inaatake ng Nematodes. nematodes. Opo. Yan, pwede ho, makikita nyo dyan, i-type nyo lang sa YouTube yun. Ano ba title nun? Nematodes. Oh, Atobi. Yun ang keyword. Basta lagyan lang ng The una keyword yung yun, ng, keyword. itatype mo na yung Atobi tapos nematodes. Yes, Opo. yes. And then, meron din po si Welmer C. Cafe. Hello po, watching from China. Oh, Ni hao. afternoon. Chichunching. Chensu. Ignacio Umbao. Via Angeli Jihan Michael. Hello po, team Atobi. Romulo Clarin. Hello at Atobi team. Sali ako sa Christmas party. Yun Yes. ako. O yan, inilista na namin si Sir. Welcome na welcome po. Kayo po ay malilista na namin. Huwag niyong kalimutan po ang inyong part. Yan, to share. Sander Calyada, hello po, watching from KSA, taga Nueva Ecija po ako. Yes. Kababayan. Kababayan. Ayan. Okay. Okay. Pampano lang ho yan, pampapresko. Pampagana. Aldrian Lord Apahaphay, mga ka-team Atobi. Elsa Lustre Albero Lazaro, ang sarap makinig. Madaling matuto dahil ang linaw ng mga paliwanag, step by salamat. step. Opo. Salamat, Team Atobi. Thank you po. Salamat din po. Sana. Ay, wala pa. Hinihintay eh. Kasi inumang niya yung daliri niyang ganun eh, kaya kala ko tuloy. Iris Spencer Espiritu, hello po Team Atobi, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman naman about sa palayan. At salamat din po nakarating na ang order namin na Atobi sa Bicol. Yes, Ayun. opo. Ingat po, God Salamat. bless. Thank you po. O si Aldrian Lord Apa, proud Boholano ako. Thanks Atobi nako ha. Nag-ano na sila, Bohol ako, Nueva Ecija ako. Los Ah. Baños po ako. Ikaw. Mindoro po ako. San Pedro po ako. Hindi dapat ganyan, dapat. May Miss, ganun. yung parang sa beauty pageant. From USA. Yun. Okay, natutuwa lang ho kami. Pasensya na kayo. Juliet Galang Magadan Shalom po, Team Atobi from Israel. Yun. Yeah. Thank you po sa mga bagong knowledge about planting. Oo, seminar na yun eh. Oo. Ginawa natin. Okay, Shelry Roxanne, join. Sabi niya, George Ong, join. Jasia Bexy Acevedo Ramirez, excellent. Wow. Thank Oh, you. thank you. Thank you po. Yeah, break it down, yo. Yeah. Lama mga kamay. Teka muna. Edgardo Orga. Oy, si Suki. Edgardo Orga. Sir, magandang hapon po ha. Vince Francisco. Good afternoon. Rodney Maximo Galapon. Very nice. Ito lang, di ko mabasa to. Koreano. Ayun. Tapos Basyong Siyang. Basyang. Watching. Basha. Ay, nako, kay ano yung John Lloyd, yung One More Chance. Si Popo and si Ayun ba Basha. yun? Si Basha. Okay. Watching from KSA. Yun. Melanie La Chica Gulapo. Yun. Hanggang doon lang po. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Now, babanggitin lang po namin sa inyo, hindi na po namin ilagay ito sa ano kasi mahaba. No? Pero, maintindihan nyo naman po. Itong isa, ginamit po sa Nueva Ecija, actually po, ito ay sa Cabanatuan. Ang kanyang binhi, para magkaroon din kayo ng ideya, ang binhi, yun yung buto. Yun yung palay na itatanim. So, yung palay doon ay 1,020 pesos. Yun po ay 34 kilos. Yun ang itatanim mo sa almost 1 hectare. Pagpalag mo na isang hektarya. So, 1,020. And then, gumamit siya ng pataba. Ang ginamit niyang pataba ay 4 na A&F. Yung tablet natin na Atobi Nano Fertilizer. Atobi Nano Ito po Fertilizer. yun para makita nyo, ha? Dali lang po. Yan. Yan. Focus. Yan po yun. Yan. Okay, so gumamit siya ng 4 na A&F, which is 2,800 ang total.
And then Ato B, 2,820. Ilang kilo? Ako, ang Ato B niya ay, dali lang po. Parang Divide mo na lang. 6. 6, yes. 6 kilos. Oo. And then, gumamit din siya ng 6 na bag ng abono. Ilagay na lang natin sa 1,000. Minsan kasi may Anong 900 abono yun? eh. Yung... Meron po siyang ginamit na triple 14 at 6,000. 4600. Urea. Sa yung triple 14, sa English po yun, triple 14. Opo, triple 14. So, yan po ay kombinasyon na 6 na bag ng pataba. Tapos, nagbayad siya ng patanim. Yung patanim, yung mga tao magtatanim. So, nagbayad siya ng pakyawan na po ito, 6,500 pesos. Puwera pa ang merienda. Oh. So, tatamnan mo yon. Wala pa naman isang hektarya yun, 6,500. And then, nung i-harvest na, yung reaper, yung harvester na nagsasako na rin ng kanyang ay binayaran po ng 9 na kaban ng palay. Ilagay nyo na lang po sa bawat bag ay 52, average nito, 52 kilos ng palay bawat sako. Kung siyam siya, 9 times 52. Ilan? Okay, 9 times 52. 468 kilos. Ita times mo siya sa mababa po ngayon ang halaga ng palay. 1575 sa Nueva Ecija. Per kilo? Opo. So, lumalabas na magkano ngayon? Lumabas po na 7,371 yung ibinayad sa reaper. Okay. And then, nagpatubig po. Actually, itong patubig na to nilagyan na lang natin, 2,000. Pero nakalibre po siya dyan. Bakit? Umulang kasi? Hindi po. Naging mabait lang siya doon sa taga-kolekta. So, binigyan na siya ng Parang, patubig. kumbaga, libre ka na ngayon. Pameriendahin mo lang. Ayos na. Tapos, yung tao niya mismo na nagbantay lang, at misa-misa na yung nagpapataba, 1,000 lang. Okay. Sa kabuuan po ay 29,511 ang kanyang lahat lumabas. Okay. Expenses. Ang kanyang hinarvest, 120 kaban. Remember, wala pa po itong 1 hektarya. 8,000 lang to. 8,000 square meters. Opo. So, nag-harvest siya ng 120 kaban. Ilagay mo na lang sa average na 52 kilos ang bawat sako. Kasi minsan po, may 50, may 55, 56. Doon lang naglalaro. So, 52 na lang. Umabot po siya ng 6,240 kilos na palay. Ita times mo sa 1575, lumabas na 98,280 pesos. Sa palay pa Ulitin ko yan. Ang presyo, 98,280 pesos. Ima-minus natin sa nagastos niya na 29,511, lumabas na 68,760. Tama ba ako? O, tama. Yan yung pinaka-net niya. Yan po ang labis niya. Ito. Wow! Congratulations po. Pero actually, comparison po, nung isa pa niya, hindi nito nakaraan dahil gumamit na siya ng Ato B nung nakaraan. Although, konti lang. Actually, isa nga lang eh. Isa lang. So, yung isa pa niyang harvest na hindi pa totally gumagamit ng Ato B at ANF, ang kanyang ginamit na abono doon na lang, mag-isip na kayo. 15 na bag. So, 15,000. Kung 15 sa 1,000. bag. Tapos ay, pero mataas doon ang 19 pesos. So, in short, mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito yung dami ng aanihin mo, nakamenos ka sa pataba. Hindi pa siya naglagay ng dumi ng hayop nito. Tsaka isa pa, yung quality ng palay niya, Yes. I'm sure ibang-iba. Opo, at saka doon nga po kasi sa Tsak Nueva matataba Ecija, yan eh. Tsak ang tawag matataba. po dyan ay matimyas. Ibig sabihin ng matimyas pag sa Nueva Ecija, magtatanungan yan eh, nung nag-harvest, matimyas ba? Sabihin nila, oo, matimyas. Ibig sabihin nun, mula puno hanggang dulo, may laman. No. Iwas tulyapis. At the same time po, mga partners, wala ding insekto. Kaya kung mapapansin nyo, wala tayong ginastos na pesticide. Wala tayong ginastos na herbicide. Pandamo. At wala ding molluscide. Meron sila nakitang konti lang na suso, kuhol, pero hindi naman naminsala.
Pero at the same time na naman, again, sorry po, sana hindi siya nakikinig, yung katabi naming bukid, merong hanip, may hayop ang tawag sa kanila doon, insekto. Pero hindi pa rin lumipat sa amin. Nauna na naman kami nag-harvest doon, pero nauna sila nagtanim. Nang ito po ay ipol, yung, ang pansin po dito, nung kunin na yung pula, kasi pinunla to yung kanyang pamangkin na nag-harvest din, marami siyang naiwan na hindi niya mabunot. Pero dahil ito ay alaga sa dilig ng technology, ginamit ito sa pagbababad ng binhi, yung pinagbabaran, pinandilig sa pula araw-araw. Kaya na lahat nabunot. At the same time, 18 days siya nagbunot. Dati 25 days. So, napaaga ang buhay. At lahat buhay. Kasi lahat nakuha niya Yung pamangkin niya, kasi payat ng nakalaylay na ganun. Yung sa, itong nag-harvest na to ay makapal yung stem niya. At saka kung mapapansin mo, medyo buhaghag yung kanyang lupa kasi madaling mabunot. Oo, madali. Oo. So, ibig sabihin, napakaganda ho na kung talagang isipin mo sana, kung bago ka lang, ay, dagdag gastos yan. Pero, kung hindi mo susubukan, hindi mo makukuha yung mas malaking hamig. At saka yung lupa na madaling mabot, ibig sabihin yung lupa hindi nalalason. Ayun. Gano'n. Kasi pagka yung mahirap mo, di compact yan, yung nagkakameron ng solidification, calcification doon sa lupa mo. Yes, tumitigas yun Siguro Yes, pansin mo na yung mga ugat na medyo scattered yan, hindi pa tusok na pababa. Oo, yung oo. Kalat. Oo. Kalat. Parang gown. Parang gano'n, Yes, di ba? oo. Maganda yung ganun kasi Tama. nasisip-sip niyo yung mga nutrient na doon sa lupa. Tsaka Kung baka- ano yung ina-spray. Correct. At saka baka isipin nila, ay, hybrid yan. Sa totoo lang ba't ganun? Pumapangit ang inang image yung hybrid. Oo. Sa amin din sa Nueva Ecija, basta hybrid, ni insekto. Sorry po, totoo po yun, hindi ka ako naninira. Pag hybrid ka, maraming insekto. Ngayon nga lang sa Facebook natin, nakita nyo yung mais. Sabi nung isa, ayoko na mag-hybrid, pinakita niya bungal-bungal. Mag-i-inbred na lang ako. Ito pong palay na ito na sinabi ko sa inyo ay inbred. Ito po ay NSIC RC222. Kaya inbred po yan. Kumbaga, mula dyan, kukuha ka uli ng Ulit doon pantanim. sa pantanim. Yan. So, ayun, maraming salamat po and congratulations dun sa gumamit ng technology. Dahil dyan, Yun. Congrats. yan. So, tayo po ay malapit ng tapos, pero ito po yung pagkakaiba ng isa pala. Yan, baka kasi malito sila. Yung A2B at saka ANF ay magkaiba. Ayan. Opo. Yan po ay pataba na tableta. Ano nga pala nagagawa nitong ANF? Marami. Yung Atobi nano fertilizer natin yan. Kasi kaya nga nano Kaya ang liit. But that is good for half hectare. Andyan na lahat. Actually yan, pagka ginamit natin yan doon sa farm, nagkakameron siya ng interaction. Doon sa soil, sa tubig, organisms, lahat. Yun. Ayun. So, maganda po resulta. And bati na lang po kay Janto. Janto. Watching from UAE, mabuhay Ato B. Yes. Antonio Tercero Tornes Junior. Thanks Ato B, watching from TCE, Saudi Arabia. Melanie La Chica Bulapo. Mike Bihan. And Rolando Pareño. Salamat po ng marami. Salamat po. Yes. Thank you po. Okay. Thank you. So, tayo po ay magpapaalam na. Sayang. Matatapos na naman ang isang araw ng Yeah. So, nagpapasalamat po kami sa inyo ng marami. Sana natuto po kayo. Yes. Sana Tayo. marami kayo natutunan po sa araw na to. at sa susunod, wag niyong don't miss it on Saturday. Yes. Para malaman nyo kung nagbababoy kayo. Marami kasi ngayon ginagamit na in-expand yung thesis ng baboy. Opo. Akala natin, laki-laki. Pag tinimbang naman, tinimbang ka, ngunit kulang. Kulang. Yan. Pelikula po yun. Ganun ba? Pelikula po yun. Okay. So, ano pong maiiwan nating mensahe sa ating mga viewers sa WBA? Well, as of now, as you can see, our country
almost all of the countries are going to industrialization. Nakakalimutan na nila ang food production. Diba? Kahit sa bansa natin, a lot of people from other countries na nakakausap ko, they're already predicting na ang Philippines are parang yung agriculture natin maapektuhan kasi we are more of on the electronic age, pinipilit natin, but we are in more of agriculture. So, kumbaga, kung saan tayo design, doon natin mas i-utilize. Tapos yung magagaling niya sa mga technology, bentahan na lang natin ang pagkain. Oo, tama. But it doesn't mean na bulok tayong Pilipino. Kumbaga yun ang lilinyahin natin. Hindi, so in fact, sa totoo, kung gusto natin talagang tulungan ng yung Filipino attitude kasi nakakalungkot talaga, no? We train and then they work in other countries. Yung may expert natin, wala na rito, nasa ibang bansa. But actually, kung talagang magtitis lang tayo, gagamitin natin sa we could be very productive eh. Kasi ibang bansa, kinukulang sila ng tao. Kung wala tayong taong dadalhin, gamitin natin. We will be the one to export what they need. Diba? Tama. Kumbaga masyadong masalimuot eh, syempre ako ayoko ng mamroblema. Kung ano na lang yung kaya natin itulong sa mga kababayan natin, bahala na kayo mag-isip. Pero still, Philippines, I love this country so much. This is where I came from. Yes, I love Talaga naman. Philippines. Miss Rachel. Ayun, so dun sa topic natin nga, no. So i-assess din natin yung kung ano yung, di ba sabi kasabihan nga natin is kung ano yung tinanim siyang aanihin. So dapat kung ano yung mga gagamitin natin, organic man or chemical, parang i-assess din natin tayong mga nagtatanim. Yung kung ano yung makakabuti rin sa, hindi lang para sa business natin, kundi rin yung mga taong magbe-benefit dito. Kasi syempre tayong tao rin yung kumakain nitong mga tinatanim natin. So isipin natin kung ano yung makakabuti rin para sa kalusugan natin. Iyon. Iyon. Miss Cheryl. Konsyahal ka, di ba? Miss Cheryl. Message. Ayun, batay po dun sa amin din pinag-aralan, yun din po, kung gusto po din natin na kumita din po tayo, isipin din po natin kung ano po din po yung, kung organic ba or Chemical. Or chemical yung gagamitin natin, kung saan po tayo makakatipid, at kung ano po yung magiging maganda po para sa atin. Yun. Miss Anna. Yes, yung sa atin naman, so marami tayong nabanggit kung ano yung mga dapat o yung mga nakakatipid, yung mga nabubulok na mga halaman, yung mga ginagawang EFE na yan, yung OHN na tinatawag, pwede yan. So, yun sa atin lang, yung sinabi nga ni Mr. WBA, tingnan natin yung mismong halaman bago tayo mag-apply. Hindi yung sinabi ng procedure is ganito, kulang naman at hindi applicable doon sa mga halaman na bibigyan natin ng abono. So, maging i-monitor natin yung mismong halaman natin. So, doon tayo mismo makakatipid. Tayo mismo ang gagawa ng procedure natin kung paano tayo magkakaroon ng pagtitipid doon sa paglalagay ng abono. Yan po. Kaya sa next year. Singit ko din. Kung tayo nag-aalaga ng halaman, kahit ano pa, i-treat natin sila na parang anak natin. Kasi lahat naman na natin sa mga seminars, lahat, sa libro, these are just to give you some ideas. Miski tama yan nung time na yon, as we go along, things change. Our weather, temperature, people, inputs, everything. So you must be a very good keen observer. Tingnan mo kung ano yung kailangan ng halaman mo, so you be successful. Pag nakita mo hindi gaanong dumadami ang ani mo dyan, mag-try ka pa ng iba. Sabi nga, be observant and be scientific. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. Common sense is still the best. Talo mo pa yung may pinag-aralan dyan. Ay, nako, meron na akong vice. Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa ating mga viewers, sa ating mga nag-message. Papaalam na tayo. Opo. Ako naman. Ay, nagalit. Naipit. Papaalam na eh.
Ayaw pa. Okay. Ayun, thank you po ng marami sa inyo. Team Atobi will continue to educate. Share and inspire others. Bye-bye! Bye-bye! Bye. See you again on Saturday. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.